So isang magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po ulit sa Lipad Vlog TV. So ayan, ang pagkikwentuhan natin ngayon, ang kwento sa likod ng bagong karosa. Ayan. So bali, isa-summarize ko na lang dahil kung ikikwento ko lahat, masyadong mahaba. Dahil nagsimula pa ito noong 1997 na ipasa sa akin, sa puder ko, ang imahen ng third full of Christ o Tres Caídas na tinatawag. Isa itong imahen na pang-prosesyon tuwing mahal na araw. Bali kung susumahin, nasa 28 years na po tayong nangangalaga sa Tres Caídas. Bali ang huling gamit namin ng karosa sa prosesyon ay noong Holy Week 2019. Yun na po ang kahuli-huli ang karosa na ginamit namin. So after Holy Week ng 2019, another year na naman at yun yung Holy Week 2020. So, bali, wala pong prosesyon noong Holy Week 2020 dahil nag-lockdown po ang buong Pilipinas. Bawal ang gatherings. So, 2020 to 2021, bali 2 years po na walang prosesyon. Bali sa 2 years na yon, hindi ako nakauwi ng Pangasinan. So, napabayaan natin ang karosa. At siyempre nasira na ito. Dala ng ulan at saka araw, naarawan, naulanan. Yun. Tapos sumama pa yung mga anay. So, nasira po ang dating karosa ng Tres Caídas. Bali, nagkaroon po ulit ng prosesyon noong Holy Week 2022. So, noong Holy Week 2022, dahil wala na kaming karosa, ang ginagamit naming pagsakyan sa Tres Caídas ay pick-up sasakyan. So, from 2022, Holy Week 2023, at saka Holy Week 2024, yung 3 years na yan, bali, pick up po ang aming ginagamit dahil wala pa kaming budget noon na pampagawa ng karo dahil napakamahal magpagawa ng karosa ng isang pangposisyon dahil kung wala ka talagang resources, hindi mo basta-basta mapagpagawa ng isang karosa dahil sa mahal na materyales. So bali last year, Holy Week 2024, bago pa lang magsimula yung Lent season, napagplanuhan na naming magpagawa ng karosa, bagong karosa dahil gagamitin sana namin itong Holy Week last year, 2024. Pero hindi natuloy dahil nga medyo kinapos na kami sa oras at wala pa rin budget. After ng Holy Week 2024, doon ko na ulit napagplanuhan, pumasok ulit sa isip namin na magpagawa ng bagong karosa. So, month of August 2024, nagsimula na akong nag-canvas sa may pagawaan ng karo doon sa may Bulacan, at karamihan kasi sa Bulacan or Pampanga pagawaan ng karo. So, napakamahal. Napakamahal. Yung pinakamurang karosa nila nasa 30K at maliit pa lang yung size nun. Yung size nun na 4x4. 4 feet by 4 feet lang yun. Eh, yung kailangan namin na 6 feet by 8 feet dahil malaki yung Tres Caídas. So yung pagkakanvas ko na yon umabot hanggang September, month of September 2024. Wala pa rin akong nakikitang o napipili na pagawaan kung saan kami magpapagawa. And then all of a sudden, month of October 2024, na-stop dahil may pinaplano akong vlog sa Manawag, Pangasinan dahil kapistahan ng Our Lady of Manawag. So sinantabi ko na muna yung canvas ng karo dahil nagko-concentrate na ako sa pag-vlog ko sa Manawag dahil kapistahan noon. Siyempre naghahanda tayo ng mga kung anong mga eksena na iba-vlog ko doon. So hanggang sa dumating yung araw na kapistahan na ng Our Lady of Manawag. So ipa-flashback ko lang sa inyo yung vlog ko na yon dahil may connect yun sa bagong karosa namin ngayon. Bali 6 o'clock yata yung 6 o'clock yung labas ng prosesyon ng hapon. So lunchtime nandito pa rin ako sa may Nueva Ecija nagpa-vlog dahil nagpaplano pa lang ako kung anong oras ako aalis. So ito, panoorin nyo. Mamaya po palang after nitong vlog ko na to, maniligo na lang ako at magbibihis. Pupunta po tayong Manawag, Pangasinan dahil ila-live cover natin yung kapistahan ng Santo Rosario ngayong araw ng linggo. So yung ipoposisyon nila yung original image, yung kung pupunta kayo doon yung nandun sa altar, yon ibababa nila yon tapos isasakay sa karosa after na procession. See you mamaya po sa Manawag, Pangasinan. Maraming salamat po. So after ng vlog ko na yan,
Bali, pumunta na ako. Kung hindi ako nagkakamali, 1 o'clock ako na umalis dito sa Nueva Ecija. So, nagmotor lang ako papuntang Manawag. So, nakarating ako doon after 3 hours dahil alam nyo naman, hindi ako kaskasero dahil maingat tayo sa pagdadrive. So, ayan, hanggang sa nakarating tayo doon, sakto, medyo 1 hour bago magsimula ang misa. Nandun na tayo. At ito na ulit, ipa-flashback natin nung nasa Manawag na tayo. So ayan guys, at ilang minutes na lang po at magsisimula na ang High Mass dito po sa bayan ng Manawag, dedicated sa kapistahan ng Santo Rosario. So after po ng High Mass, magsisimula na po ang prosesyon. Yun po yung Grand Procession. Bali 14 karosa po lahat ang sasama sa prosesyon ng Our Lady of Manawag. After ng Mass, ito na yung pinakahihintay kong vlog na matagal ko nang pinapangarap na makuhanan ko ng video yung paglabas ng Manawag. So habang nakalabas na ang Manawag, Lady of Manawag, tumakbo na ako agad doon sa altar dahil napakaraming tao. Tumakbo na ako doon sa altar at doon ko na siya hihintayin dahil aabangan ko ulit, ibibidyo ko yung pagpasok ng prosesyon at pagbabalik ng Lady of Manawag sa altar niya. Yun ang pinaka-highlights sa lahat dahil sabi ng mga nandun, mag-wish ka pag ibabalik na siya sa altar niya dahil matutupad yung wish mo na yan, sabi nila. Narinig ko sa mga nandun na naghihintay. So marami ding mga vloggers, marami ding mga debotong naghihintay doon sa mismong altar habang nasa bayan pa yung pinoposisyon yung Our Lady of Manawag. So ito yung video naman nung papasok na yung Lady of Manawag. Ito yung pinaka-highlight sa lahat. At dito na nga po nagsimula yung kahilingan ko. Hindi ko alam kung hindi ko akala ko hindi ko na nakuhanan ng video dahil habang papasok ang ingay na ng kasi papanik na yung Lady of Manawag sa altar. Ayun na, nag-wish na ako. 3 times ko sinambit na sana magkaroon kami ng bagong karo ngayong Holy Week 2025 hanggang sa yung kinilabutan ka na napaluha habang nakikita mong dumaan na sa harap mo yung Lady of Manawag dahil yun yung pinaka highlights talaga na na wish ko na vlog na mai-vlog ko yung pagpanik ng Lady of Manawag sa altar niya. Kasabay niyan nag-wish na din ako yung bagong karo nga. So pagkatapos niyan, 1 month later, bumalik ulit yung plano namin na pag-uusap na pagpapagawa kung kailan mag-start, yung kung nakahanap na ba ng pagpapagawaan ng karo. That was November 2024, diyan na nagsimula ang lahat. So wala talaga kaming makitang pagawaan ng karo. Wala kaming makanbas dahil tuwing November pala, pag malapit na yung Holy Week, parang peak season ng mga pagawaan ng karo, tumaas lahat, maging times 2 na yung dating presyo nung nagtanong ako nung August. Pagdating ng October, November, tumataas pala yung presyo ng pagpapagawa ng karo dahil maraming nagpapagawa sa month na yon dahil palapit na ang mahal na araw. So dahil wala nga kaming hindi kami nagkasundo sa mga presyo dahil ang taas na talaga ng presyo, sabi ko na lang sa isip ko kung para sa atin yung karo, matutupad dyan. Kung hindi para sa atin, hindi tayo mapapagawa ng karosa nating ngayong Holy Week 2025. At ito na nga yung nangyari. Dahil sa wala kaming nakita,
nag-decide na lang ako na try ko kayang gawing ako na lang mismo gumawa ng karosa. Ang nakakatawa niyan, hindi naman ako karpintero, ni wala akong mga gamit pang karpintero. So dahil sa malapit na matapos yung November, nagdesisyon na ako na talagang ako na talaga ang gagawa. So ayan, nagsitatingan ang mga budget, mga tumulong, left and right ang mga nagpi-pledge. So nung nakalikom na tayo ng budget, ayun na, nagsimula na akong bumili ng mga gamit pang karpintero hanggang sa metro. Mga anong tawag doon, yung nagpa-liter L, eskwala, sabi nila. Alos, hindi ko nga alam gamitin yun eh. Pero hindi ko akalain na kaya ko palang gawin mag-isa, na wala man lang ako kasamang alalay na humawak. Bali, ilang months kong ginawa. Inuunti-unti ko eh, kasi minsan nanonood pa ako sa YouTube kung paano gamitin yung mga power tools na yon, kung paano natin ikabit sa mga tamang lugar. At ayun, hanggang sa nabuo ko na yung andas, hanggang sa pagpipintura, hanggang sa pagkakabit ng mga designs, at sa awa ng Diyos, ayun, matapos natin ang karo. Ano na ngayon? April. So the next week to 2 weeks to go. Wala nang 2 weeks, Holy Week na. So ayan, ready na ang karosa natin, natapos na natin. At hindi rin nga ako makapaniwala na nakaya kong tapusin yung karo na yon na wala man lang alalay. At hindi ko akalain na yung wish ko sa Manawag, ako mismo pala ang gagawa ng wish ko na yon. So ayan, maraming salamat po sa lahat ng mga naging bahagi ng project ko na to, ang bagong karosa ng Tres Caídas. So ayan guys, at nandito tayo sa may Manawag Minor Basilica ng Our Lady of Manawag. Nandito tayo para magpasalamat dahil na-wish granted tayo. Yung wish natin last year, yung wish natin magkaroon tayo ng bagong karo. Ayan. So bumuhos yung mga grasya